siguradong mamimiss ka ng lalaki sa ganitong proven strategy. Yon. Pag sinabing proven, ibig sabihin ay tested na or subok na pamamaraan. Kasi ito mga utol, bilang isang lalaki na rin, isisiwalat ko sa inyo na kung sa anong gawain kami nagkakaroon ng pagkakamiss sa mga kababaihan. That's why isinisiwalat natin para magkaroon din kayo ng idea na ito pala yung mga tanging paraan para mas lalo kayong mamimiss ng mga partner ninyo. Kasi malaking bagay din utol yung pagkakaroon ng mamimiss ka ng partner mo sa relationship. Dahil kung mas lalong masasanay or makakampante yung partner mo na nandiyan ka nalang palagi or mas lalong magle-level up yung confidence niya, ay talagang mababaliwala ka ng partner mo or matitake for granted ka. So gusto mo ba yon? Syempre hindi. So ito ngayon, isa-isahin natin kung ano yung mga gawain na para mas lalo kang mamimiss ng partner mo at saka para mas lalo siya magkakandara pa sa'yo. Okay? So ito, yung una sa lahat is huwag mangunang mag-chat. Yes, even sa text man or kahit sa anong messages man. Ito mga utol, kapag napasanay mo kasi yung partner mo na lalaki na ikaw ito palaging nangunguna sa kanya na mag-chat, na mag-text, and then ito trust me, balang araw or one day magugulat ka or magtataka ka na kung bakit yung partner mo is hindi na nangunguna na mag-chat sa'yo. Dahil siya mismo ay naghihintay lang din ng chat mo. Kasi nasanay siya na ikaw itong nangunguna. Lalong-lalo na sa araw-araw, tuwing umaga, is ikaw itong nag-good morning. Ikaw itong palaging nangunguna. So kapag masanay yung partner mo utol, yes, trust me talaga. Dahil darating po yung araw na hindi talaga magme-message yung partner mo kapag wala ka ring message sa kanya. Yes, so ganun po yun. That's why, huwag palaging manguna na mag-text sa partner mo. Hayaan mo na yung lalaki din minsan is mangungunang mag-chat sa'yo. Okay, so yun. And then ito, yung pangalawa natin is huwag mag-yes palagi. Yes? So yun, nasabi na natin yes. Ito mga utol gawain mo ba na palaging na lang ng mag-oo or na mag-oo sa partner mo? Na kahit anuman yung sasabihin niya is nandiyan ka naman palagi, always available ka. So paano ka mamimiss ng partner mo kung ganito ka? Yes ka ng yes, hindi ka malang marunong magsalita ng no, or hindi ka malang marunong magsabi sa kanya ng hindi or ayaw mo. Ito kapag may gawain ka, kapag may tinatapos ka pa, subukan mo ring magdahilan sa partner mo. Kasi once na hindi ka palagi available utol, ay isa rin itong pamamaraan na para mas lalong magkakandara pa or para mas lalong mananabik sa'yo yung partner mo. That's why, huwag palaging mag-yes ng yes. Okay, so yun. And then ito, yung pangatlo natin is huwag masyadong active sa social media. Yes. Ito kasi mostly na sa ngayon ay may mga social media accounts. Ito kasi once na ikaw is bihira lang nagiging active, nakagaya nga niyan, hindi ka panay like sa mga sa post niya or hindi ka rin nagko-comment sa mga bawat pinopost niya. Yung tipong parang wala kang pakialam din sa kung ano man yung activity niya sa kanyang social media. Ito trust me talaga mga utol, mas lalo kang mamimiss ng partner mo. Kasi kung sa mundo niya, like gaya neto, mahilig siya sa social media, sa Facebook, pero kapag wala ka dyan, na ikaw mismo na partner niya na nagmamahal sa kanya, ay mas lalo niyang hahanap-hanapin yung presensya mo. Even sa social media utol. Pareho lang naman ito, na kung babalik na rin natin yung partner mo na lalaki, kung hindi palagi active or hindi palagi online sa social media, di ba? Is parang hinahanap-hanap mo yung presensya niya. Na uy, teka lang, ano kaya yung meron sa partner ko? Bakit hindi siya online ngayon? Yes, so that's why, isa po itong technique para mas lalong mababalisa or magkakandara pa sa iyo yung partner mo. So yun. And then ito, yung pang-apat natin is mangunang tapusin ang usapan. Kailangan mong matuto utol na marunong ka dapat magtapos ng usapan. Even sa tawagan, even sa pag-uusap personally. Kasi kung hinihintay mo pa palagi yung partner mo, biruin mo lalaki yan, and then siya pa itong mangunguna na magbabay, or siya pa itong mangunguna na magpaalam sa'yo na babe, o sige na kasi may gagawin pa ako, diba? So ikaw pa ito ngayon na mas lalong mamimiss sa kanya or makakamiss sa kanya. Pero kapag ikaw mismo palagi kang umiiwas din, hindi naman sabihin natin na umiiwas ka talaga,
kundi pinapakita lang natin na may mga iba't iba ka pang gawain na mas importante or na mas mahalaga. Then, talagang mananabik or hahanap-hanapin din ng lalaki yung presensya mo. Uy, teka lang, bakit kaya nagmamadali to? Babe, teka lang, hindi mo ba ako na-miss? Then syempre, kailangan mong magdahilan na kung may gawain ka din naman. Na babe, pasensya talaga kasi may tatapusin pa ako. Mamaya, pwede naman tayo mag-usap ulit. Yes. So gumawa ka rin ng paraan or kailangan ay marunong ka rin gumawa ng dahilan or paraan. So yung po mga utol kailangan po is marunong ka rin tapusin or magtapos ng pinag-uusapan. So yun. And then ito, yung panglima natin is maging mysterious. Yes, palagi ko rin po ito na pinapayo na lalong-lalo na sa inyo ng mga kababaihan kasi malaking impact din ito sa relationship pagdating sa aming mga kalalakihan. Na kapag yung isang babae ay napaka-mysterious, hindi lahat-lahat sinasabi sa amin kung ano man yung next move niya, kung ano man yung gagawin niya, kung ano man yung magiging plano niya sa buhay niya or sa mga gagawin niya sa bawat oras. Yes? So kapag ganito kasi is mas lalo pa kaming magtatanong sa isang babae or sa partner namin na babae. Uy, teka lang, ano yung lakad mo mamaya? Ano yung gagawin mo mamaya? So, di ba? Mas mainam na po yun na magtatanong yung partner mo na lalaki kesa hindi na siya magtatanong sa'yo dahil finifeed mo naman lahat-lahat Sinasabi mo na kasi sa kanya lahat-lahat So, bakit pa siya magtatanong? Di ba? So, magkaiba po. That's why, hanggat maaari utol, hayaan mo na yung partner mo na lalaki na magkukurious or magkakaroon ng confusion sa bawat kinikilos mo dahil magbibigay po ito ng challenge din sa partner mo. Na halimbawa na lang kanina is sobrang lambing mo, sobrang mapagmahal ka, pero maya-maya is nagiging busy ka na. Talagang hahanap-hanapin po ng lalaki yung gawain mo na yon na kung kailan naging malambing ka kanina. So ganun po yung kailangan talaga is maging hot and cold ka. Ito warning lang pala. Huwag niyo po itong gawin sa mga partner ninyo, lalong-lalo na kapag okay naman yung pagkikitungo sa inyo. Pero kapag binabaliwala kayo, yung tipong parang hindi ka na namimiss ng partner mo, then gawin niyo po yung bagay na ito para siya din mismo ay magkakaroon ng pagkakamiss sa inyo na kayong mga kababaihan. And then, the bottom line lang naman dito is huwag ka masyadong mag-initiate talaga. Simple as that utol, para mas lalo kang mamimiss ng partner mo na lalaki. Ganun kasi kami. The more ka kasi na nag-e-initiate is the more kang mababaliwala ng lalaki. Pero kapag hindi ka gaano nag-e-initiate is the more pa na mag-e-initiate din kaming mga lalaki. So ganun na po yun. Okay? Para mas lalo kang mamimiss ng partner mo na lalaki. So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page pa yung kaibigan ni Kiko, PMS Takilang. So yun po maraming salamat and then Merry Christmas in advance sa inyong lahat dyan. Okay, mag-enjoy lang kayong lahat and then kita-kita na naman tayo sa susunod na mga araw. Pero syempre tuloy-tuloy tayo sa pagbablog araw-araw po para matulungan at saka para matugunan pa natin yung mga katanungan dyan sa inyong isipan. So yun po maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko wala.